Nagkumpulan at tila may inaabangan ng mga lalaking yan sa gilid ng kalsada sa barangay Palaka sa Valladolid, Negros Occidental. Ilang saglit pa makikitang dumaan ang mga motorsiklong mabilis ang takbo. Ayon sa kagawad ng barangay, iligal ang nahulikam na karera, perwisyo at pangamba rin ang dulot nito sa mga residente na nakatira malapit sa lugar. Ayon sa pulisya, hinabol pa noon ng nagpatrulyang police mobile ang mga sangkot sa iligal na karera pero bigong maabutan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Patay matapos saksakin habang pauwi ang isang binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Ang nanaksak sa kanya, menor de edad din. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Bigyang hustisya yung anak ko. Di porket minor de edad, hindi na makukulong. Buhay ng anak ko yung nawala. Habang buhay namin yung pagdadusahan. Hindi pa rin makapaniwala si Jenilyn na wala na ang 16 anyos niyang panganay na si John Kenneth. Ang binatilyo, napatay sa saksak ng isa ring menor de edad sa Blumentritt Road sa Sampaloc, Maynila pasado alas 9 ng gabi nitong Martes. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang biktima kasama ang mga pinsan niya na makasalubong ang grupo ng nanaksak. Sa CCTV, kitang biglang nagtakbuhan ang ilang kabataan kasama ang biktima. Sinundan sila ng menor de edad na lalaking may bit-bit na patalim. Maya-maya, sinaksak na niya ang biktima hanggang sa tumakbo na sila sa magkahiwalay na direksyon. Sa sumunod na kuha ng CCTV, may kita si John Kenneth sa bahagi ng Santissima Trinidad Street na naglalakad habang nakahawak sa kanyang leeg. Biglang bumagsak ang biktima sa kalsada. Ayon sa pulisya, sinubukan pang isugod sa ospital si John Kenneth pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Nahuli sa follow-up operation ng mga otoridad ang menor de edad na nanaksak. Nakuha sa kanyang isang cutter na ginamit bilang murder weapon. Lumabas sa investigasyon na walang alitan ng nanaksak at si John Kenneth. May anggulo na tinitingnan na itong biktima ay yung ex niya parang nililigawan na itong suspect. Nataon din na naroon umano ang naturang babae nang mangyari ang pananaksak. Ayon sa nanay ng biktima, nakapag-post pa sa kanyang social media account ang menor de edad na lalaking nanaksak matapos ang nangyari. Inabot ka. Yun ang sabi niya sa my day niya. Proud pa, di ba? Ang yabang niya eh. Buhay ng anak kong kinuha niya dahil lang doon. Napakaliit na dahilan. Habang buhay kami magdurusa. Wala yung anak ko. Pero siya, ano mangyayari sa kanya? Nasa kustodiya ng Sampaloc Police Station ang menor de edad na nakatakdang ilipat sa Manila DSWD para sumailalim sa Act of Discernment. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Arestado ang isang school principal sa Tayum Abra na akusado sa pagpatay sa isang babaeng guro nitong Mayo. Ayon sa pulisya, nangyari ang pamamaril sa biktima at kanyang mister sa barangay Bumagkat noong May 8. Nakaligtas sa krimen ng mister kaya naituro ang akusado na naaresto sa bisa ng isang warrant. Hinahanap naman ang isang rider na kasabat umano ng akusado. Sabi pa ng pulisya, matinding galit ang ugat ng krimen. Gusto raw kasi magsampa ng reklamo ng biktima nang malaman na may relasyon ng akusado at menor de edad niyang anak. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang akusado. Umalma si Senador Alan Peter Cayetano sa sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan nila ang mga anomalya umano sa pagpapagawa ng sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Sabi ni Cayetano na nooy SEA Games Organizing Committee Chairman, tila iniisa-isa raw sila sa Senate minority. Balitang hatid ni John Consulta. World-class na sports complex sa New Clark City sa Tarlac ang ibinida ng gobyerno nung idao sa bansa ang Southeast Asian Games noong 2019. Kasama rito ang Codron na sinindihan bilang hudyat ng simula ng palaro. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, balak ng ahensyang imbestigahan ang pasilidad. May nakarating daw na impormasyon na may irregularidad umano sa ginastos ng pondo para rito. Nakarating sa amin, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na ibinayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito.
Ayon kay Matibag, wala rin umanong ginawang bidding sa paggawa ng sports complex. Ito yung tungkol dun sa it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. Kasama sa sisilipin ng NBI ay ang cauldron na nagkakahalaga ng 45 million pesos ayon sa organizing committee kung saan naging chairman si ngayoy Senator Alan Peter Cayetano. Walang pinangalanan si Matibag pero sa pagpapatuloy ng impeachment trial, inalmahan ni Cayetano ang mga sinabi ng NBI Director. Mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Ayon kay Cayetano, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games noong 2019. Hindi rin daw pwede noon makialam sa insertion si Cayetano dahil hindi siya bahagi ng Senado o Kamara noon. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagpapatayo ng sports complex na pinamahalaan niya ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. It was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Sinisikap namin kunin ang panig ng nooy President and CEO ng BCDA at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Hirit pa ni Cayetano, naapektuhan ng trial dahil sa ginagawa ni Matibag na nakatakda ring humarap bilang testigo ng prosekusyon. It is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. Tinukoy rin ni Cayetano ang hinala ng minorya na tila isa-isa silang kinakasuhan para mawala sa impeachment trial. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Unang-una, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may imbestigahan natin ito ng maayos. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Makakapanayin natin ngayon si Professor Emeritus Maria F. Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at saka sa mga tagapanood ninyo. Opo, ano po ang assessment nyo so far sa itinatakbo ng impeachment trial? Kagaya nga ng sabi ni presiding judge, Senator Chis, yung impeachment trial kasi parang diesel, di ba? So hindi pa siya talaga umuusad at umaarangkada, but hopefully in due time parang maayos na yung mga protocols ng paglalahad ng prosecution, pagko-cross ng defense, paglalahad ng defense at pagko-cross ng prosecution, pagtatanong ng mga senator judges at yung mga ganon. So siguro in due time magiging smooth na yung ating impeachment trial. Mm-hmm. Ano masasabi niyo doon sa pagbabawas ng prosecution doon sa kanilang mga ipipresentang mga testigo dito sa unang article? May indikasyon ho ba ito para sa inyo? Siguro parang ganun yung napipil ng mga nasa minority kasi 'di ba parang binabawasan na sila, 'di ba? Pero tingnan natin kasi 'di ba halos lahat ng mga akusasyon sa kanila matagal na siyang nakasalang except yung
yung kahapon, yung kay Director Matibag, with regard to the 2019 Southeast Asian Games facility sa Clark. Yung plunder charges kay Senator Jinggoy, di ba noong nung sinabi last year, nung sinabi ni President na mahiya naman kayo, and then there were a series of investigations on the anomalous flood control project. Yung Senator Marcoleta naman, although di ba sa COMELEC na parang na-clear siya, but then, hindi niya kasi nilagay sa SALN yung additional na 75 million na contribution na nakuha niya before election. In addition, he was parang a sitting official at that time, a party list official in Congress. At saka tumanggap ka ng pera. So parang parang indirect bribery yun parang isa sa mga batas natin, sa anti-corruption laws natin, ay medyo tapos nga, hindi niya nilagay sa SALN. Okay. Yun, matagal na siya, di ba? Parang nagkataon lang the wheels, kasi ang wheels of justice natin ay napakatagal, di ba? May investigasyon, merong paglalahad ng aligasyon, merong pagsusuri kung merong probable cause, tapos may hearing. So talagang medyo matagal, pero nagkataon lang siguro. Professor, Yung doon naman sa 2019 na si Southeast Asian Facilities, wala namang tinukoy si Director Matibag na si Senator Alan yon, di ba? Pero yun nga, ang doon, kagaya nga ng kasi sa bureaucracy, ang investigation, yung path ng investigation leads you the truth is. Okay. So yun kaya medyo siguro nasaringan si Senator Professor, Professor, masasabi ho bang fishing expedition at paglabag sa karapatan ng bise kung isabina ng impeachment court yung mga tax at banks record nilang mag-asawa? Sa aking palagay hindi. Kasi doon sa AMLAC meron namang exemptions. Baka yung tinutukoy nila kasi sa tax code, di ba, parang nakalagay doon, in an executive session for cases in aid of legislation. Pero kasi, ang naman dito, yung ITR, kapag it's a public record na siya. Opo. So parang meron ding exception siya. At saka yun nga, the constitutional parang reason for the impeachment court parang ay mas mataas doon sa subsidiary laws natin sa PIR code. Okay. Yun naman pong conviction threshold, hindi pa rin po nare-resolve eh. Sabi ni Presiding Officer Chief Escudero, 16 votes yung kailangan para makonvict. Ano po ba dapat na i-consider sa kasalukuyang bilang ng mga senator judges? Kasi parang, di ba, parang February ang deadline nila, di ba? Sa parang, doon, siguro kung may maglalahad ng tanong sa Supreme Court, siguro by December or January, para kasi parang premature kung magtanong na sila ngayon kasi wala pa sila sa stage ng decision. So abangan natin ang manggagaling sa Korte Suprema. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Halik. Okay, salamat din. Yan po si UPNC Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Mainit na balita, nahuli na ng pulisya ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter na pinatay nitong linggo ng gabi sa Negros Oriental. Mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, isang suspect na lang sa pagpatay kay Kent Carpenter ang pinaghahanap matapos maaresto ang 3 niyang kasama sa hot pursuit operation ng PNP sa Sibulan, Negros Oriental. Unang naaresto kagabi, Rafi, ang suspect na si alias MO na siya umanong bubaril kay Carpenter. Sunod na nahuli si alias JF. Si JF ang sinasabing nanggahasa umano sa live-in partner ni Carpenter. Ang video ng paghaharap ng dalawa, itong si alias JF at ang live-in partner ni Carpenter ay ibinigay sa GMA News ng Provincial Director ng Negros Island Region
Makikita sa video na mangyak-ngyak pa ang live-in partner ni Carpenter nang makaharap ang suspect na si alias JF. Sumuko naman kaninang madaling araw ang pangatlong suspect na si alias CD na tumayong lookout sa labas ng bahay ng mga biktima. Target ng patuloy na manhunt operation ang isa pang suspect na kasama raw na pumasok sa bahay ng mga biktima. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang kanyang partisipasyon sa krimen. Hinahanap pa rin ang baril na ginamit sa krimen at ang ninakaw na gamit ng mga biktima. Sabi ni PNP Public Information Chief Colonel Alan Reyco, lumalabas na robbery gone wrong ang nangyari. Base sa ebidensya, wala raw kinalaman sa trabaho ni Carpenter ang krimen. Hindi pa matiyak ng PNP kung bakit umabot sa pamamaslang ang insidente. Sa ngayon, masasabi raw ng PNP na lumalayo sa posibilidad na sangkot sa krimen ang live-in partner ng kanyang kapatid. Ang mismong live-in partner daw ni Carpenter ang positibong kumilala sa mga suspect na pumasok sa kanilang bahay. Nilinaw rin ng PNP na hindi naman conclusive ang resulta ng test kung saan lumabas na negatibo sa rape ang kinakasama ni Carpenter. Kailangan pa raw magsagawa ng mas kumpletong test. Base sa investigasyon, planado ang pagpasok ng mga suspect sa bahay ni Carpenter. Sa impormasyong nakalap ng PNP, ang isa sa mga suspect na si alias JF ay minsang nagtrabaho sa loob ng bahay ng mga biktima. Ito umano ang posibleng dahilan kung bakit pamilyar ang mga suspect sa loob ng bahay at nalaman nila na si Carpenter at ang kanyang kinakasama lang ang nakatira sa bahay. Sabi ng PNP, pupunta ng Pilipinas ang asawa ni Carpenter para iuwi ang kanyang katawan. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Nagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at Singapore Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Singapore. Kabilang sa mga tinalakay nila ang pagpapalawak ng kalakalan at oportunidad sa Artificial Intelligence o AI, pati ang pagtutulungan sa sektor ng kalusugan at sa social development. Nagkasundo rin ang dalawang leader na magsulong ng bilateral agreements na parehong pakikinabangan ng dalawang bansa. Nasa Singapore si Pangulong Marcos Jr. hanggang ngayong araw para sa working visit. Update tayo sa wedding ni Bea Alonzo. Over the moon siya nang ibahagi ang civil wedding highlights with husband businessman Vincent Co. Sa kanyang IG post na may caption na home, extra sweet sina Bea at Vincent sa Makati City Hall kung saan idinaos ang kanilang intimate wedding last Monday, July 13. Chika ng isang reliable source, on the same day, inihanda ang wedding ring at flowers. Sa kanyang IG story, sinabi ni Bea na siya mismo ang nag-makeup sa kanyang sarili para sa kanyang wedding. Anya, it just felt more personal. May pagbati ng best wishes at congratulations ang ilang kapuso friends ni Bea sa newlyweds. Gaya ni Heart Evangelista, Julian San Jose, River at Rojan Cruz. Nagpahatid din ng pagbati ang co-star ni Bea sa Whispers from Heaven na si Maricar Reyes. Ang direktor niya sa Widow's War at Whispers from Heaven na si Direk Zig Dulay at si Joron Monroy. Oo, syempre. Kasi dapat may taping kami tapos biglang nagkaroon siya ng emergency. So yun pala yun. For Bea, I'm very happy for her kasi itong ending na to parang sa pelikula lang natin to napapanood. Pero it happened to her in real life.